assessment niyo po muna doon sa nakalipas na 3 araw ng impeachment trial kay Vice President Sara? Well, simulan muna natin kung ano napatunayan ng prosecution. Importante kasi na ayon sa rules of court, malinaw kung ano napatunayan ng prosecution sa pamamagitan ng testimonya ni Kalilong. No? Ang napatunayan lang nila ay empleyado si Kalilong ng NBI. Siya ay isang senior agent at siya ay supposedly isang dalubhasa, at least that is the claim, pagdating sa videos. No? Ngayon, ang napatunayan lang niya talaga ay siya ay tinalagang mag-imbestiga nitong broadcast ni VP Sara kung saan di umano siya ay nagbanta sa buhay ng presidente, ng First Lady at ng House Speaker at gumawa din daw at the same time ng incitement to sedition. Pero dahil hindi pa authenticated ang video, hindi pa matatanggap ng hukuman yung video mismo kung saan di umano ay sinabi ni VP Sara yung kanyang mga pagbabanta. Sangayon kasi sa electronic evidence rule, no, ang authenticity ng mga videos ay pwedeng gawin dun sa tao na nag-record, kahit sino na nandoon na sumapit dun sa press briefing na yun o di naman kaya ang Facebook. Ako kasi nag-record at nag-broadcast niyang video na yan at wala pa naman kahit sinong kasapi doon sa press briefing ang nagtitistigo. No? So sa ngayon, ang napatunayan lang ay yung kwalifikasyon ni Kalilong bilang empleyado ng NBI, yung hakbang na ginawa niya, kasama na yung pagkalak di mo no, ng video na ito, pero hindi pa po napapatunayan ang authenticity ng video. So wala pang napapatunayan na sinabi si VP Sara dahil wala pang video na na-authenticate kung saan di umano sinabi ni VP Sara yung mga salitang yon. Malinaw po yan. Wala pang authentication. At dahil dyan, alam naman natin na kada araw na operasyon ng Senado ay 25 million, napakamahal namang ebidensya, no? 75 million para sabihin lang na isang tao ay isang investigador, siya ay nag-imbestiga, nag-download ng video at itinago sa flash disk. Yun lang. Now, bukod pa dyan sa napatunayan sa kaso mismo, anong nakita natin? Well, ang katotohanan ay napakahaba nitong prosesong ito. At mukhang napakalaking aksaya to ng pondo ng gobyerno dahil nakikita natin na sabi ng prosecution, 60 plus ang kanilang testigo, ang depensa 30 plus, at kung 2 araw ang nagugol sa testimonya ng isang testigo na lang, bagamat sabi nga ni Presiding Officer Cheese Escudero ay mapapabilis yan later on, sabihin na natin isang testigo kada araw, that will be 90 hearing days. Now, 90 hearing days at 3 times a week, you can imagine, baka hanggang July tayo or August of 2027 na walang gagawin ng Senado kung hindi pati itong walang kwentang impeachment complaint laman. So, pangalawang obserbasyon, mahaba, mahal, at kung ang pagbabasihan ay itong kauna-unahang ebidensya nila na sabi mismo ng mga abogadong prosecution, sinimulan nila Article 1 dahil ito pinakamalakas nilang artikulo, mukhang ampaw ang impeachment. No? Dahil sabihin mo nang mapruebahan nila yung mga salitang sinabi ni VP Sara, ang grave threat naman, ang incitement to sedition, miski siya as crimes under the revised penal code, ay hindi high crimes na dahilan para ma-impeach ang pinakamatataas na opisyales ng ating bayan. Ito po bang meron po ba kayong opinion? Bakit kaya ito yung kanilang inuna? It's either ito ba yung pinakamalakas nila na tatatak sa tao or dahil ito ang pinakamahina kaya ito yung una nilang inilatag, Article 4? Well, isa pang nangyari dyan, mabuti naman na pagsabihan itong si Riza Ontiveros na mali yung ginawa niya na hinayaan niya magtestigo yung abogado, hindi ang mga testigo. No? Kasi nung sinabi nung abogado bilang kasagutan kay Riza Ontiveros, hindi naman impeachable yung mga sinabi ni Inday Sara, sinabi nga niya na it forms part and parcel of a bigger picture. No? So, at saka sinabi naman talaga niya na sa tingin nila, ito ang pinakamalakas at pinakamadali nilang mapurebahan. Pero ang hindi nila na-anticipate, under the electronic evidence rules kasi, hindi ganun kadali na mag-authenticate ng mga digital documents. No? Lalong-lalo na kung ito ay involving internet broadcast. Kasi meron ding say sa authentication, syempre, yung intermediary na nag-broadcast niyang video na yan. No? So sa akin, I think they overestimated una yung balor ng grave threats at saka incitement to sedition to the high crimes na po pwedeng maging impeachable officers. Hindi talaga aabot yan sa threshold na high crimes para maging impeachable. At pangalawa, yung proseso, akala nila madali. Alam nyo, bago naman kasi itong electronic evidence rules, so hindi natin masisisi mga abogado na hindi nila nare-realize na hindi ganun kadali talaga. Lalong-lalo na kung ang buong bayan ay nanonood sa pagproseso ng pagpasok ng ebidensya. Attorney, kayo po ba ay pabor o hindi pabor na i-play ang buong video?
Well, sa akin, kinakailangan lahat ng judges mapanood ng video. Kasi I'm sure na kapag panahon na ni VP Sara, ang eksplanasyon na kung bakit ganun naman sinabi ni VP Sara ay dahil yan ay by way of self-defense, no? Kasi nga napabalita na merong Operation Romanov na may banta sa buhay niya, no? At dahil siya naman ay siyempre tao lamang at pinangangalagaan din ang buhay ng kanyang buong pamilya, dapat lamang na gumawa siya ng hakbang para maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. So sa akin, importante na makita yung ganyang konteksto. At saka yung iba pang mga revelasyon na ginawa ni BP Sara, no? Na meron ding relasyon dito sa articles of impeachment, kasama na dyan yung bribery. Di umano, nanuhol daw si VP Sara doon sa mga empleyado ng DepEd, samantalang ito naman ay mga pera na galing din sa isang mataas na asawa ng ating gobyerno. Opo. Doon sa nung nakapanayamang House Prosecution Panel, ang kanilang naging basihan kung bakit halimbawa nung pangalawang araw panalo daw sila ay dahil marami daw objection yung depensa na hindi kinatigan ng presiding officer. Doon naman sa ikatlong araw ay marami namang mga objection din ang prosecution na hindi kinatigan ng presiding officer. Basehan ba yun, attorney? Pero sila pa rin yung panalo noong third day. Well, kasi obviously, meron kasi tayong bagong rules of court, no? May mga amendments sa rules of court at naging very liberal na ngayon ang bagong amendments, lalo-lalo na sa evidence, no? Pagdating sa mga electronic documents at saka pagdating doon sa tinatawag na hearsay evidence, no? In fact, binago ang definition ng hearsay evidence, no? Yung mga bagay-bagay na hindi sinabi sa hukuman, yun na ngayon ang hearsay evidence, no? So sa akin, it's time for adjustment for both panels, no? For both sides, na kinakailangan veer away doon sa pag-iisip na napaka-technical ng pagtatanong natin sa hukuman. Hindi na po dapat ganun ka-technical. Kaya nga ang aking payo sa parehong panig ay give witnesses the leeway to answer at object when it is necessary but be very sparing kasi alam naman nila the 2020 revised rules of evidence ginawang liberal talaga nang sa ganon maiwasan yung napakadaming mga objections habang nagtatanong ang abogado sa isang witness. Ang tanong pa nga dyan, ma-appreciate ba ng nakararaming mga senator judge itong kanilang prosesong ginagawa considering ilan lang naman talaga yung abogado na masasabi nating nakakaintindi kung bakit ganon yung kanilang pag-object, attorney? Well, duda ko kung maintindihan nila yan. Kasi kung mga abogado mismo na dapat ay up to date sa mga amendments ng ating rules of court ay parang nakalimutan na mayroon ng mga bagong rules of evidence ngayon, lalo pa yung mga hindi abogado. No? Alam mo, kaya naman mga abogado expected to be up to date kasi meron kaming mandatory continuing legal education at ako nga kakatapos ko lang for the first time na mag-comply dyan kasi for the first 7 compliance period in 21 years, ako exempted dyan pero ngayon hindi na ako profesor at hindi na ako ng gobyerno, I had to comply with it. At dito sa MCLE, nalaman ko yung amendments nga sa revised rules of evidence na naging mas liberal na ngayon sa pagtatanong sa sa mga testigo. Naging tampulan din ng komento, reaksyon ang pahayag ng private prosecutor attorney na yung photocopy daw ay original, parang original na. Ano ba sa pagkakaalam niyo po ang ruling dito? Well, ang ruling ngayon kasi, yan nga yung sa revised rules of evidence, kapag nag-print out ng isang electronic data, that can be considered an original. Pero you have to lay the basis naman, na hindi naman po pwede na basta nandiyan na yan, original na yan. Dapat ilagay mo yung basis na yan ay lumabas sa computer, na dinownload at pinrint out. At sa tingin ko, yun ang nagkulang. No? Dahil kung titignan mo doon sa rules of electronic evidence at saka sa revised rules of evidence natin, pwedeng matanggap yan ng hukuman, but lay the basis. Opo, doon sa unang araw nung inilatag nila po yung witness, parang nag-oppose ang depensa dahil hindi daw kasama itong witness doon sa original na paghahain po ng impeachment complaint, pero hindi naman kinatigan ng presiding judge dahil daw doon sa Enriles versus Sandigan Bayan na ruling. Ano po masasabi niyo po dito kahit hindi ba kasama doon sa original or doon ba sa paghahain ng impeachment dapat kompletos recados na ba kung ikaw maghahain? Well, talaga nakakabahala yung ganyang ruling na yan. Nakalimutan ko sabihin na yan ay napaka-importanting bagay din. No? Kasama dun sa
pagpapaalala sa mga senator judges na huwag magtatanong ng mga bagay-bagay na makakasira sa integridad ng buong pagdinig gaya nung naging pagtanungan ni Risa Ontiveros. No? Pero ito, napaka-importante rin ito dahil ang pagkakaalam ko, syempre, ang articles of impeachment ay parang information, no, sa ating rules of criminal procedure at dapat sang-ayon din sa Rules of Criminal Procedure natin, lahat ng mga affidavit ng mga testigo na gagamitin ng prosekusyon ay dapat nasumiti na doon pa lang sa level ng piskal at yung level ng piskal pagdating sa impeachment ay sa House of Representatives na kapag hindi nga na-include ang isang ebidensya doon sa hinaing complaint sa House of Representatives, eh dapat hindi payagan yan. So, yan ay isang bagay na po pwedeng idulog sa Korte Suprema kasi ang sinasabi naman ng presiding officer ay by way of practice, by way of precedent ng Senate impeachment ay po pwedeng gawin yan kung ito ay ipinasok sa pre-trial at walang objection ang kabilang panig. No? Pero sa akin, parang jurisdictional yan kasi dapat hindi ka lalabas dun sa apat ng corners ng impeachment complaint at hindi dapat mag-offer ng evidence na hindi kasama dun sa naging complaint sa Kamara de Representante. So diyan ay isang bagay, isang issue of law na dapat idulog siguro sa Korte Suprema.